Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang umaga dito around Middle East, magandang hapon o magandang tanghali sa atin sa Pilipinas. Bago natin umpisahan po, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, paki-subscribe po at paki-pindot na rin ng bell notification para po updated tayo lahat sa ating ng mga nire-reaction ng video sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Supportahan po natin yung mag-amang iyan, Ka-Business Official, Papa Dins TV at yung pangalawa nilang channel, Ka-Business Family. Mayroon lang po tayong re-reactionan o bibigyan natin ng konting opinion o konting sasagutin natin itong pangungutya na naman dito si Rick Aningat. Hindi na natitigil-tigil sorry po. Hindi na natigil-tigil itong si Rick Aningat na nakikipag-away kay Ka-Business sa comment section naman. Nakakatawa ka lang. Para ka namang isip bata, Rick Aningat. Gamitin mo naman yung pagka-engineer mo. Huwag mong ilagay yung pagka-engineer mo doon sa yung lubot. Diba? Ang pangit naman pakinggan yun. Engineer ka, nakakipagtalakan ka dyan sa comment section. How? Ashamed na ganun ang gagawin mo, hindi ba? Nakakahiya. Diba? Be professional naman. Diba? Sayang, engineer pa naman. Na wishes ng mga karamihan ay maging engineer. Ikaw naman yung pagka-engineer mo, nilagay mo sa yung lubot. Ilagay mo sa tama. Para naman hindi ka katawa-tawa. Katawa-tawa ka tuloy. Diba? Mayroon lang naman po siyang kinoment dito. Sorry po. Sa vlog nitong si Thinking Body kay Jonathan, nag-comment lang naman siya dito. Pangungutya niya kay Ka-Business, di ba? Ito lang naman ang sinabi niya. Rick Aningat. Ha 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 ha, nice direct, buddy. Ha 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 ha. Tandaan mo ha, yung sequence mo hindi is scripted. Alam na this. Huwag ka iiyak sa harap ng camera. Uy! Engineer na engineer. Give a harm a applause. Harm talaga, no? Warm pala, hindi harm. Sorry hindi kasi ako tulad ni Engineer Rick Aningat na ang pagka-engineer nilagay sa lubot. Diba? Well naman mga ka-business, mga kapapi, for your information, Rick Aningat, ikaw mismo, alam mo kung paano mag-vlog si Ka-Business. Never siya nag-script. Never naging scripted ang kanyang mga sinasabi. Ikaw naman, grabe ka naman kung manghusga ka. Baka ikaw yon, di ba? Tanong ko nga dito sa engineer na to, wala ka na bang kita dyan sa YouTube channel mo? Ngayon lumalabas ka na naman, nangungutya ka na naman kay Ka-Business. Wawa naman ito, kawawa ka naman. Kawawa naman ang Totoy. Diba? Totoy na Totoy kung mag-comment. Walang isip. Sorry po. Well, mga ka-business, mga kapapi, ano? Bakit mo ko questionin kung ang isang tao nagbablog ay nadadala sa kanyang emotion? Diba? Ano sa palagay mo, Rick Aningat? Hindi naman yung tao tulad mo. Ang puso ninyo, pusong marumi. Masasama yung mga budhi ninyo. Kaya hindi kayo marunong umiyak. Marunong kayo mambas o manlapastangan sa tao na dati naman hiningian nyo ng tulong. Yun ang nakakahiya doon, hindi ba? Hindi mo ba natatandaan yung unang vlog sa'yo ni Ka-Business, nagmamakaawa ka doon kasi nawalan ka ng trabaho? Humingi ka ng tulong kay Ka-Business dyan sa YouTube channel mo. Sinong nakakahiya doon?
Huwag ka namang duwag. Diba? Isipin mo yun. Pa-idol-idol ka pa kuno na idol mo sa ka-business. Diba? Isipin mo na lang kung ano yung kabutihan ng tao sa'yo. Diba? Hindi naman yata nagkamali si ka-business sa inyo eh. Kayo itong may pagkukulang na hindi kayo marunong magpasalamat. Hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Kayo ang malakas nagsasabi kung mambash kayo, kung magsabi kayo ng hindi maganda. Below the belt kayo, no? Manglapastangan kayo ng pagkatao ni ka-business. Sino ngayon ang mga walang utang na loob? Sino ngayon ang walang laman ang utak? Ang laman ng utak ninyo ay tai. Kayo yun, Rick Aningat, di ba? Kung ikaw, sa bagay, kahit nga siguro yung asawa mo, alam mong may ganyan, hindi siguro naman kaya mong umiyak sa harapan ng asawa mo. Kasi wala kang puso eh, di ba? Sorry po dito hindi sana natin masasama itong asawa ni Rick Aningat. Sobra na po kasi ang pagkaapak-apak niya po dito sa ka-business family. Although alam naman po natin yun, no? Sino bang nagmalasakit tumulong on that time na kailangan nila ng tulong, yung na-diagnose ang kanyang asawa na may cancer? Hindi ba ang ka-business, this oras ng gabi, Rick Aningat, pumunta ang family ka-business sa'yo, damayang ka. Asan ang puso mo? Diba? Patawa-tawa ka pa dyan sa comment section mo? Hindi ka ba nangingilabot sa mga ginagawa mo? Hindi mo ba naiisip kung paano magmalasakit ang ka-business family sa'yo? Diba? Isang tawag mo lang, andyan na si ka-business sa'yo eh. Diba? So ngayon, ang galing ninyo gumawa ng inyong mga pambabash dito kay ka-business, ang panlalait ninyo, ang panghuhusga ninyo, below the belt. Ano yung sinasabi mo? Huwag umiyak sa camera. Siguraduhin mo lang yan, Rick Aningat, hindi babalik sa'yo yung pinagsasabi mo. Huwag lang yan one time. Hindi ka lang iiyak-iyak na ganyan. Naglulumpasay ka pa sa pag-iyak kung ibalik sa'yo ng Panginoon yung pangungutya mo. Wish namin na hindi mo yan mararamdaman, na yung iyak mo ay maglumpasay ka dahil sa sakit na nararamdaman mo. Yun ang dapat mong tandaan, di ba? Kasi ang Panginoon hindi natutulog. Marunong yan tumingin sa pagkakamali mo. Sa pagkakamali natin bilang isang tao, di ba? Sino ka ba para humusga ng ganyan? Diyos ka ba para humusga ka? Kung humusga ka, noon ka pa eh. Kung makikipag-away ka kay ka-business, parang mortal na kaaway mo sa ka-business na wala namang ginawa sa'yo, diyan ka lang naman nakikipag-away sa comment section. Huwag kang duwag. Alam mo ang daan. You know, where is the way to go? Paano pupunta doon kila ka-business? Alam mo yung bahay? Hindi nasa Middle East ang bahay ni ka-business. Andyan lang sa Pilipinas. Imomotor mo lang, nandyan lang. Diba? Bakit noon na kumukuha ka ng simpatya ng mga sponsor o ng mga viewers na kung hindi naman kayo susira ng ng imahen ng isang vlogger, hindi naman pupunta sa inyo yung mga tao, di ba? Dahil ang alam ng mga tao ay totoo yung mga pinagsasabi ninyo. Pero sa totoong sa katotohanan, sa bandang katotohanan, hindi naman ninyo iblinag kung paano kayo nakilala. Hindi naman ninyo iblinag na vlog dyan na pinapaintindi dyan sa mga viewers ninyo na ikaw nagmamakaawa, pumunta doon kay ka-business, humingi ng tulong nang nawalaan ka ng trabaho. Dapat isipin mo yun, ipalagay na nga natin, oo nga, lahat tayo nakadanas ng mawalaan ng trabaho. Hindi lang naman ikaw. Pero magpasalamat ka, may tinakbuhan ka. At hindi sila nagdalawang isip na hindi ka tulungan. Hindi sila umayaw sa iyo. Tinanggap ka ng dalawang palad ni Mr. and Mrs. Ka-business bilang isang tao.
Rumespeto ka naman bilang isang tao, hindi ba? Huwag yung ahas ang ipapakita mong ugali mong ahas. Maitim ang budhe, di ba? Asa na mga konsensya ninyo, ano? After all sa tulong ni kabisnes sa inyo, hindi ba kayo na marunong magtanaw ng utang na loob? So well, mga kabisnes, mga kapapi, hindi natin sa panunumbat yun, ano? Ipare-realize lang natin dito kay Aningat kung paano siya tinulungan. Mag-isip ka naman, hindi ba? Hindi naman, tingnan mo, Rick Aningat, ano? May narinig ka ba kay kabisnes? Sa pangungutya mo dyan, sa mga komento mo dyan, di ba? Na halos below the belt ang pangungutya, ang paglalapastangan mo dyan kay kabisnes. Hindi kanya sinagot eh. Never siya sumagot sa'yo. Pati kami ni reactor na nahimik kami, pero andyan ka na naman, sumusobra ka na kasi. Kung matapang ka, pumunta ka doon kay kabisnes, doon ka makipag-away sa harapan niya. Hindi yan dyan sa comment section. Ang tawag lang dyan ay duwag, walang bayag. Diba? Magpakalalaki ka, huwag kang magtago sa palda ng asawa mo. Yun ang lalaki. Nakakaya ka naman bilang isang lalaki, ano? Diyan ka lang makipagtalaktakan sa comment section. Diyan ka matapang sa comment section. Ano yung tawag doon? Duwag. Diba? Bakit kaya? Kaya kami, ano, mga kabisnes, mga kapapi, hindi kami sumasagot dyan sa mga kinokoments ni, ni Rick Aningat. Kasi hindi kami duwag tulad niya. Diba? Mag-video ka. Yun mo sasabihin sa video mo. Diba? Kung paano mo lapastangin si kabisnes. Kung paano mong sisiraan ang pagkatao ni kabisnes at ang buhay ng family kabisnes. Mag-video ka para malaman mo. Yun ang matapang. Tulad namin, hindi kami sumasagot sa comment section na diyan ka naninira ng puri ni kabisnes. Diba? I-video mo yan. Doon ka magsalita. Doon ka gumawa ng paninirang puri kay kabisnes. Sa pagbibideo mo, i-content mo yun kung talagang matapang ka. Huwag kang duwag. Magpakalalaki ka. Hindi ang tatalak mo dyan sa comment section. Daig mo pa yung taong bakla. Diba? Bakla lang naman ang matalak eh. Diba? Hello? Engineer matalak. Diba? Sayang naman yung pinaaral sa'yo ng mga magulang mo. Bilang isang engineer, nilagay mo lang dyan sa puwit mo. Be professional naman, Rick Aningat. At isa pa, isipin mo naman kung paano ka tinulungan ni kabisnes. Isipin mo naman kung paano ka tinuring nilang kapamilya. Isipin mo naman kung paano pagmamahal ni kabisnes sa'yo, sa pamilya mo. Diba? Isipin ninyo yun, ilagay mo naman yun sa kokote mo. Huwag ka naman magbobobobohan eh. Hindi ka naman maging engineer kung bobo ka, hindi ba? Naging engineer ka nga, ibig sabihin matalino ka. Eh gamitin mo yung katalinuhan mo sa magandang pamamaraan. Hindi yun sa maitim mong budhi. Diba? Huwag ganon. Lumaban kayo ng patas kasi wala namang sinasabi si kabisnes din, diba? Kung hindi naman nang dahil sa mga ginagawa ninyong kapalpakan sa buhay ninyo, hindi naman siguro kayo bibitiwan ni kabisnes. At isa pa, Rick Aningat eh. Kilala mo si kabisnes kesa sa amin na reactor. Kasi nakapiling mo siya ng ilang taon, ilang buwan. Diba? Sa palagay mo kaya, Rick Aningat, kung pupunta ka at hihingi ka sa kanya ng sorry, hihingi ka ng paumanhin, i-correct mo yung pagkakamali mo kay kabisnes. Sa palagay mo kaya hindi ka nun papatawarin? Ganon si kabisnes. Huwag mong ilagay dyan sa mga comment section na masamang ugali si kabisnes. Hindi siya tulad ninyo. Itim ang mga budhi ninyo, no? Alam nyo mga kabisnes, mga kapapi, bakit ko nasabi? Ako nga bilang isang hindi kakilala ni kabisnes, ibang tao ako, tinanggap niya ako ng dalawang palad nila na bilang isang reactor nila.
hindi kami magkakakilala ni ka-business katulad din ninyo. Sana naman marunong kayong tumanaw ng utang na loob ninyo kasi ang karma, andyan lang yan, umiikot sa paligid natin. Yang sinasabi mong, huwag umiyak sa camera. Alam mo, Rick Aningat, pag ibabalik yan ng Panginoon sa'yo, hindi lang iyak yan. Maglumpasay ka sa iyak sa sakit dyan sa harapan ng camera. Doon mo ma-realize, doon mo matatanto ang kapal pala ng mukha mo, hindi ba? Bakit? Dahil ba nadadala si ka-business doon sa emotion niya dito kay Jonathan? Di ba? Kahit naman siguro sino na inalagaan mo ng ilang taon niyang isang taong iyan, di ba? Na hindi naman niya nababanggit ang humingi ng sorry. Hindi niya man niya nababanggit kung ano yung pagkakamali niya. Since the beginning until now, ngayon lang niya nasabi. Natural maging emotional ka kasi minahal mo yung isang tao eh. Sa bagay kayo, hindi nga kayo nag-sorry kay ka-business eh. Na may ginawa kayong kapalpakan na yung kawalang hiyaan ninyo dito kay ka-business, hindi ba? Hindi naman kayo marunong mag-sorry. Kaya nasabi mo yun, wag umiyak sa harapan ng camera at wag scripted. Hello? Okay ka lang? Diba? Ikaw na mismo nagsasabi. Minsan ikaw ang humahawak ng camera sa pagbablog ni ka-business. Paano mo masabi scripted yon? Napakabobo mo nga. Tinuringan ka pa namang engineer. Sa bagay, no? Para lang bumali ng views sa'yo uli. Kawawa ka naman. Wala na siguro kang kita dyan sa YouTube channel mo. Kaya, lumalabas na naman yung kademonyohan mo. Nang dahil ba sa views at revenue ninyo, kaya ninyong sisirain. Kaya nyong sirain ang pagkatao ni ka-business. Nang dahil lang sa pera. Alalahalin mo, Rick Aningat. Maraming nawawala, naliligaw ng landas nang dahil sa pera. Maraming mga tao naligaw sa landas tungkol sa pera ang pumatay ng tao dahil sa sakiman ng pagkasakim ng pangingisip. Yan sa inyo eh. Kitang-kita eh. Sasabihin pa ng mga iba dyan na mga viewers, no? Sakim si ka-business. Obviously, kitang-kita dyan sa mga iniidolo ninyong vlogger na sila yung sakim. Alam niyo kung bakit. Pinabayaan na nga silang nagbablog dyan kay Jonathan. Paulit-ulit. Dahil nga sakim sila sa pera. Doon nila nakikita kung gaano sila kumikita. Dahil kay Jonathan. Kaya nga paulit-ulit eh. Paulit-ulit ang pagbablog. Tapos paulit-ulit din nitong si Rick Aningat nagko-comment. Kulang na lang i-vlog niya si Jonathan. Gusto mo i-vlog mo si Jonathan? I-vlog mo. Diba? Para kikita ka rin. Diba? Mga ka-business, mga kapapi, ano? Alam naman po natin, ako bilang isang maliit na YouTuber, bilang isang content creator dito sa YouTube bilang maliit na content creator, ano? Wala naman po sigurong pumasok dito sa YouTube, hindi hinahangad ang revenue. Diba? Kaya nga yung iba iniiwan, nagre-resign sa trabaho dahil sa pag-YouTube. Kaya, oo nga naman ano, kasi ang kita mo sa revenue, nagtatalak ka lang sa camera, mag-ano ka lang, magko-content ka lang, may views ka, may kita ka na doon. Hindi ka pagod. Hindi tulad ng magmason ka, mag-construction ka, magdala ka ng mga mabibigat na semento, diba? Ay, bago ka makasahod. Dito kasi sa YouTube, manira ka lang ng kapwa mo, mayroon ka nang mayroon ka nang views, diba? Tingnan mo yung pagko-comment diyan ni Rick Aningat. Di ba hinahabol ng mga basher ni ka-business yan? Maraming nag-a-agree sa kanya. Yun po yun. Kaya tayong mga na
bulag o nalaso na ang pangingisip natin tungkol dito sa ginagawa ng mga vlogger na dati naman silang tinutulungan ni ka-business. Sana naman po mamulat tayo yung pagkakamali nila. Wag po natin itolerate yun, mga ka-business, mga kapapi, ano. Tulad na lang itong si Rick Aningat. Siya na nga itong ginapang niya itong sponsor ni Mr. Ka-business. Siya pa ngayon ang matapang, hindi ba? Obviously talaga, kumbaga, ihalimbawa natin, ano, may nakikita kang magnanakaw at hold upper, ano? Ikaw pa nga yung papatayin, ikaw na yung hinold up. Diba? Ikaw nang ninakawan, ikaw po yung papatayin. Ikaw pa yung ninakawan doon sa loob ng bahay mo, ikaw pa yung papatayin. Pamilya mo pa yung papatayin. Diba? Ganun lang po yun eh. Tragic ba? Tama ba yung sinabi ko? Sorry po ha. Parang strategy ba? Strategy na bilang isang content creator walang magawa na ibang content kundi manira ng kapwa para kumita lang. Yun. Eto tatanungin ninyo ako, bakit nag-content ka tungkol dyan kay Rick Aningat? Diba? Alam naman po ninyo yan kung paano niya siniraan si Mr. Ka-business. Paulit-ulit siya nagko-comment dyan sa mga vlog. Sa vlog niya, sa vlog ni Thinking Buddy at sa vlog ni Renji. Patuloy siya naninira. Patuloy niyang sinisiraan si Ka-business dyan. Patuloy siyang nagko-comment dyan. Kung matapang siya, doon sana siya sa Ka-business house pupunta. Nang hindi siya mapagsabihan, isa siyang duwag. Doon siya umarap siya kay Mr. Ka-business, sabihin niya, masama ang loob ko, gusto kitang patayin, mag-away tayo. Doon! Hindi dyan sa comment section. Diba? Asan ang bayag mo doon kung dyan ka sa comment section nakikipagtalakan? Hindi mo haharapin kung kanino yung masama ang loob mo. Ipakita mo, may bayag ka. Diba? So well, sa may bayag, matapang. Sa walang bayag, duwag. Yun lang po yun. Well, ang mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang. Sana po sa lahat ng ating mga dyan sa mga nambabash kay Ka-business, panoorin po ninyo kung paano nagkakilala si Ka-business at saka si Rick Aningat para po maintindihan ninyo at maunawaan ninyo kung paano sila nagkita, paano sila tinulungan ni Ka-business. Hindi po yung nagko-comment kayo below the belt kay Ka-business dahil ikinakampihan ninyo, nasa side kayo ni Rick Aningat, ay hindi ninyo alam ang katotohanan. Hindi po masama ang tumanaw tayo kung ano yung katotohanan. Hindi po masama na balikan natin ang katotohanan. Kung sa ngayon lang, sa pagbablog nitong si Rick Aningat na ang pagbabatikos o paninira niya kay Ka-business, doon na kayo nakaka-focus, hindi nyo nakikilala kung sino si Ka-business, then panoorin po ninyo nandyan sa vlog ni Ka-business kung paano niya nakilala itong ahas na si Rick Aningat, kung paano niya tinulungan ang pamilyang ito. So well, mga ka-business, mga kapapi, hope you like my videos. Please don't forget to subscribe and like and comments and share my video. And please don't forget to subscribe Ka-business Official at Papa Dins TV at Ka-business Family at sina Boss Wakiwak TV, Kahimas TV at Kasundot TV, Papa Sundot TV. At ang 6 na kagwang po, wag po natin kalimutan ang 6 magigiting na 6 kagwang. Please support po natin ang 6 na kagwang. Sina Intoy, Bay Papaya, Bornok, Boknoy, Bogi at Bong. Sila po ay mga may YouTube channel na, di ba? At ang lahat po ng aking kasamahang reactor, sina Taong Gala, Anime Reactors TV, Mamplis Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog at MK Inday Okray po, at ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. Hanggang dito na lang. Never say goodbye, tomorrow is another day. Birabanat tayo, mga ka-business. Babush!